Let's meet on the night of the pageant. Napairap ako nang babasa ko ang message ni Zion. Hindi ba talaga siya titigil? Bukod doon, napakadami pa niyang message. Nakalimutan ko palang mag-reply sa message niya kahapon. Happy Monthsary. Monthsary niyo ngayon ang girlfriend mo, di ba? Nag-reply siya pero hindi ko binasa at nareplyan. Wala naman akong obligasyon na replyan siya. And besides, gusto ko subukan kung hanggang kailan siya magtsatsaga sa pangungulit sa akin. Days passed, and the night of the pageant came. Walang kaalam-alam sa bahay na sumali ako sa pageant. Si Sunny lang talaga ang may alam. Ayoko magkwento sa kanila dahil nahihiya ako at baka matalo pa ako. Kung may mabingwit naman akong award, doon ko palang sasabihin. Ang hair and makeup artist na Ate Samad Sunny ang mag-aayos sa akin. Thanks to Sunny. Ang mga costume ko din ay mula sa kanya. Sana lang talaga'y manalo ko para naman worth it ang sakripisyo ko at effort ng aking kaibigan. Nasa dressing room na kami. We're getting ready for the production number. Ipinapakilala na din ang mga judges. Nakapikit ako habang taimtim na nagdadasal na sana mawala na ang kaba na nararamdaman ko. Our second judge was an international singer who won a prestigious singing competition in the UK. Napamulagat ako at nakangangang tumingin kay Sonny. Ganoon din ang kanyang itsura. Ang ate mo? Si ate? Sabay namin bigkas. Our very own Miss Kendra. Patay. Dumoble pa ang kaba na nararamdaman ko ngayon. What is she doing here? At bakit siya pumayag na maging judge? Bakit hindi niya man lang nabanggit sa akin na mag-judge siya ng pageant dito sa school na pinasukan ko? Tom. Nagsimula ng rumampa mga kandidata sa kantang Daling-Dali. Rampa na may kasamang sayaw. Hindi lahat ng contestant ay malambot ang katawan. Sabi nga ng pageant organizer, kailangan pakuluan ang katawan para masabayan ang tugtog. Ang suot namin ay t-shirt na pula na tinali upang magmukhang crop top. Nakasuot naman kami ng jeans sa ibaba. Go, go, go! Utos ng production team. May hawak pa itong tambol. Mas lalo tuloy akong na-pressure. Naglakad kami ni Beatrice papuntang gitna ng stage. Nagsalubong kami doon bago dahan-dahan na humarap at nagsimulang rumampa. I did all my best para hindi manginig at madapa. In-enjoy ko na lang din ang kanta. Hindi pwedeng humataw ng gusto, dapat masunod ang nasa practice. Iniwasan ko mapatingin kay ate kaso kailangan ko magkaroon ng eye contact sa audience, lalo na sa mga judges. Halata ang gulat sa mukha ni ate. She really had no idea that I'd joined the pageant. Parang ngayon lang niya tinignan ang kanyang invitation card. Sinilip niya ito. Napasentido siya nang makitang aking pangalan doon. Nang makabalik ako sa dressing room, doon ko lang naramdaman ang pangangatog ng aking katawan na idinaan ko lang sa tawa. I can do it. Swimsuit na agad ang sunod. Mabilis kong sinuot ang aking red na swimsuit upang malagyan ako ng makeup sa bandang cleavage para magmukhang malaki ito. Sa part na ito ng competition, pabunggahan ng swimsuit at rampa. May pre-practice kami ng coach ko para rito. Sana lang hindi ako sumablay. Contestant number 7 is a third-year college from the BMA department. Nakatalikod ako habang ang isang kamay ko'y bahagyang nakapatong sa aking ulo. Tumagilid ako ng konti at bago tuluyang humarap ay inangat ko ang isa kong binti sabay ngisi. Nagsimula akong rumampa. Kahit kinakabahan, iniisip ko na lang na isa akong Victoria's Secret model. Madaming tumili at nag-cheer para sa akin. Nakita ko pa nga si ate na ang lapad ng ngiti ngunit pigil ang sarili na pumalakpak. May issue kaming dalawa nito pagkatapos. But that doesn't mean that I will not do my best. Pinaglaanan ko ito ng oras. Nag-diet pa ako para rito. Hindi pwedeng wala akong maiuwing award. Pagdating sa talent portion, bumalik na naman ang matinding kaba ko. Para akong hihikain. Sumayaw ng modern dance si Beatrice. Nakatanggap siya ng madaming palakpak mula sa audience. My talent is sing and dance with a song On the Floor by J-Lo. Knowing na si ate ang isa sa judge, I don't think papanalunin niya ako. But still, I need to do my best. Tom, napamura ko ng matapos. Bakit? You did well. Sabi naman ni Sunny. No, hiningal ako. Hindi yun makakalusot sa mga mata at pandinig ni ate. Kinapos ako ng hangin. Umiling-iling lang ako. Walang elimination round. Lahat kami sumagot ng question and answer at pagkatapos ay doon pa lang sila pipili sa amin lahat kung sino ang kokoronahan.
Kulang na lang ipikit kong aking mga mata habang sumasagot nang makita ko si Zion at Alex. I paused every sentence to catch my breath habang poised pa din at nakangiti. Overall, I think maganda ang naging sagot ko dahil madami ang pumalakpak, even the judges. Nakuha kong best in talent, darling of the crowd, at higit sa lahat, ako ang nanalo. I was so happy but as I expected, nabigyan ng issue ang pagkapanalo ko. Bago pa man ibigay ang korona ko, kinwestiyon na ni Beatrice ang pagiging magkapatid namin ng judge, pati ang pagkapanalo ko ng best in talent. Narinig ko kanina sa backstage na may nagsabi na kapatid ko nga, si Kendra. The school director answered that the decision was not only made by Kendra. 7 silang judges at ang 6 sa mga ito ay hindi ko naman kilala. Inilabas din nila ang scoreboard. Hindi natuwa si ate sa ibinabatong issue sa kanya ngunit hindi siya nagsalita. Ang nagpaliwanag ay ang 2 sa judges. Dahil hindi kumbinsido si na Beatrice, nagsalita na si ate. Ipinakita din nila ang score na ibinigay sa bawat contestant. Kayla Rodriguez, I think that you have a talent in singing and as well in dancing. But during your performance, napansin ko na hinihingal ka. Bahagya ding nangiginig ang iyong boses dahil sa pagod at hika. The score I gave you is 87%. Sabi ko nga mapapansin niya. Ang score na ibinigay niya kay Beatrice ay 95. Ang 5 judges ay binigyan naman ako ng 95, ang isa ay 89. Lamang ako ng 1 punto sa bawat scoreboard ng mga judge except kay ate. Tanggapin mo na lang, Beatrice! Sigaw ng presidente ng BMA. Nakasigaw din ang ibang mga estudyante. Pikon na pikon tuloy ang babae. First runner-up si Beatrice. Hindi niya matanggap ito dahil 2 taon din siyang nag-reign na dito. As for ate, being one of the judge, na-explain niya ang side niya. Kita mo nga't binigyan pa talaga niya ako ng mababang score, though I expected it. Sumabay na ako kay ate pag uwi. Pagod na pagod at antok na antok talaga ako. Hindi ko na nga nilapitan ng mga taga-BMA. Itinag ko na lang sila sa post ko. Sa Alex naman ay tinext ko na lang. Uruha ka? Hindi ka man lang nagsabi na sumali ka sa pageant. Ngumuso ako. Sana iniisama ko si nanay para manood sa'yo. Nahihiya ako. Meron ka ba nun? Umirap lang ako. Kaaway mo ba yung Beatrice? Mas maugali nun. Sagot ko habang nakatingin sa akin cellphone. Nag-login ako sa ibang account at nakita ko ang message ni Zion. Before the program started, may message siya sa akin. Tinatanong ko nasa school na ako and then after 1 hour, may panibago siyang message. I saw you. Kinabahan ako. Nakilala niya ba ako? Paano? Tom, sumayaw nga pala ako. See you tomorrow. Ito ang huling message niya. Magre-reply sana ako nang biglang habulutin ni ate ang cellphone ko. Ate! Mabilis ko itong inagaw. Sino yan? Wala. Hindi si Alex yung kachat mo. Ibang lalaki, no? Kaklase ko lang. Umiling-iling siya. Huwag ka manggamit ng lalaki para lang makalimot. Kylie, you need to heal by yourself. Don't rush. Alam ko naman yun. Nakanguso kong sagot. Enjoy life. Achieve your dreams. Ang tamang lalaki ibibigay sa iyo sa tamang panahon. Hindi siya ibibigay sa iyo sa mga panahon na hindi ka pa totally okay. You need to heal first. Gising pa sa nanay at Kuya Lexter pagdating namin sa bahay. Nasa sala sila habang karga ang kambal. Nagulat pa ang 2 nang makita nilang itsura ko. Nakasuot ako ng gown habang sa magkabila kong kamay ay may hawak akong korona, plake at bouquet ng roses. Ang sash ay suot ko pa rin. Sumali ka sa beauty pageant? Manghang tanong ni nanay. Si ate na ang sumagot at nagkwento. Mula sa opening number namin, yung gulat niya nang makita niya ako hanggang sa i-announce na ako ang nanalo. Pati yung issue sa pagkapanalo ko dahil kapatid niya ako. Ate was so proud of me. Ganoon din si nanay kaso nagtatampo dahil hindi ko man lang daw siya sinabihan. Baka nga kasi sumablay ako at hindi manalo. Ano naman? Kahit hindi ka manalo, panonoorin pa din kita at pag-cheer. Niyakap ko siya. Sa dami ng mga ganap ko sa buhay, nawawalan ako ng oras para sa pamilya ko. Gusto nila mag-celebrate kami kaso sabi ko sa weekend na lang. Madaling araw na kaya. Kailangan ko na ding magpahinga.
Masayang-masaya ang pakiramdam ko. I feel so beautiful. Kahit paano ay nagkaroon ako ng confidence sa aking sarili. Dahil sa puyat at pagod, nakatulog ako agad. 8:00 na ako nagising. Mabuti na lang at 10 a.m. pa ang first period ko ngayon. Dahil bagong panalo ako, dapat medyo maayos ang damit ko ngayong araw. Tipong beauty queen o model ang aurahan. Paalis na ako na may dumating na flower delivery. Akala ko para kay ate, kaya hindi ko na ito binigyan ng pansin. Kaso nang marinig ko ang pangalan na sinabi niya, hindi na muna ako pumasok sa loob ng sasakyan. Kylie Rodriguez po? Tinanong ko kung kanino galing pero ang sabi, in-order lang daw ito online. Si Alex kaya? O si Zion? Hindi naman alam ni Zion kung saan ako nakatira. Hinanap ko ang card at ganoon na lang ang paglagabog ng tibok ng puso ko nang mabasa ko ang note. Congratulations, heart. From S. S? Sinong S to? Si Samuel bang nagpadala ng bulaklak na ito? But how did he know that I've won? Inabot ko sa Samid ang bulaklak. Kailangan ko nang umalis. Masaya na naguguluhan. Ito ang nararamdaman ko dahil sa bulaklak. Kung kay Samuel man galing ang bulaklak na iyon, mas ma-appreciate ko pa kung nag-text o tumawag na lang siya sa akin. Nang dumating ako sa campus, konti na lang estudyante na pakalat-kalat dahil tanghali na. Everyone in my class congratulate me. Wala ang mga kontrabida, mukhang tinamad na pumasok. Inaantok din ako sa buong klase kaya nang matapos ang klase ng 11:45, nakahinga ko ng maluwag. Sinundo ako ni Sonny sa labas ng room. May kasama siyang lalaki na mukhang pamilyar. Hindi mo ba siya natatandaan? Tinignan ko lang ang lalaki. Kamukha siya ni na Kuya Lexter, kamag-anak nila. He once tried to get me nang magkita kami bago ang kasal ni na ate. Kaso babaero. What's his name again? Simon? Shit, posible kaya na sa kanya galing yung bulaklak? Congratulations! Bati niya sabay kindat. Umagsak ang saya na nararamdaman ko dahil sa bulaklak na natanggap ko na akala ko ay kay Samuel galing. Binigyan din niya ako noon ng bulaklak kaya malamang sa kanya nga galing iyon. Ba't ko ba naisip na kay Samuel yun galing? Gayong ginuos nga ako ng tao. Hindi ako komportable na kasama si Simon. Mabuti na nga lang at may klase na siya. Naiirita ako sa kanya. Naiirita ako sa lahat. Kumain kami ni Sonny sa mga benches. Gusto kong iwasan si Zion. Wala siyang chat ngayong araw pero mabuti nang makasiguro na hindi magkukrus ang daan namin. Baka kasi totoong nakilala niya nga ako kagabi. Natapos ang last subject ko ng 5:30 p.m. Makakauwi na ako, safe kay Zion. Wala nga din siyang message na ikinataka ko. Nakaramdam din tuloy ako ng lungkot dahil wala siyang chat maghapon. Madaming namamansin sa akin habang naglalakad ako. They were congratulating me. Some boys were asking for my social media account. I only smiled at them. Lumiko ako upang gumamit ng banyo dahil hindi ko na talaga matiis. Paglabas ko, nagulat ako nang makita ko si Zion na nakaupo sa mesa. Ang paa ay nakapatong sa bench. Nasa 6 na dipa ang layo mula dito sa restroom. Hindi siya nakatingin sa akin. Brusko siyang nakaupo habang ang dalawang kamay nakatukod sa magkabilang gilid. Ano ginagawa niya dito? Nagpigil ako ng hininga. Lumingalinga din ako. Naghanap ng malilikuan na hindi niya ako mapapansin. Kaso na ibalik ko ang mga mata ko sa kinaroroonan niya, ganoon na lang ang pagkagulat ko dahil nakatingin na pala siya sa akin. Maangas ang mukha na unti-unti nagkaroon ng ngisi sa mga labi. Napalunok naman ako. Act like you don't know him, sabi ng aking isip. Hindi naman niya napatunayan na ako at si Kyla ay iisa kaya pwede kong i-deny kung ipilit niya. Naglakad ako, diretso, hindi tumitingin sa kanya. Kaso nang malapit na ako sa gawin niya, bigla siyang tumayo at bumaba. Iniharang niya isang kamay sa akin. Painosente kong tinignan ang kanyang kamay at dahan-dahan na tumingala sa kanya. Mas matangkad siya nang di hamak sa akin. He's a 6-footer. Hi, Kyla. Itinaas ko isa kong kilay at pagkatapos ay pinagsalubong. He laughed and looked at me sarcastically. What? You're gonna deny that you're Kyla? I don't know what you're talking about. Humakbang na ako kaso sinabayan niya ako ng lakad. Dahil madami estudyante sa unahay tumigil ako.
Ayokong may makakita sa amin dahil baka bigyan ito ng issue. Tsak naaawain ako ni Beatrice kapag nakarating sa kanya ito. Masungit ko siyang tinignan pero ngumisi lang siya. Okay, kunwari hindi ko si Kyla. But you can fool me. Kung bakit ka kasi sumayaw kung ayaw mo ipaalam na ikaw si Kyla. Ginaya niya ang pitik ng aking kamay kapag sumasayaw ako. He's really that good. Fine. Naglahad siya ng kamay pero hindi ko ito tinanggap. Kaso, inabot pa din niya ito, saka ako marahang hinila pabalik sa akin na uupaan niya kanina. Ano bang plano ng lalaking ito? Gusto ko nang umuwi. May ibibigay lang ako sa'yo. Sa ilalim ng mesa ay pinulot niya isang bouquet ng bulaklak. Mamahaling bouquet. Natameme ako. Congratulations. Thanks. Kailangan ko nang umuwi, Zion. Umisi siya. Ang sarap pakinggan ng pangalan ko kapag sa'yo mismo galing. Oh, shut up. Tumawa siya. Babaero talaga. Thanks for this. Pero siguro na may binigyan mo din ng girlfriend mo nito. Everything is ruined. Reklamo niya. Ngumisi lang ako. Gusto ko nang matulog. Uwi na ako. Kailan ka ulit mag-upload ng dance cover? I don't know. Wala ka ba talagang plano na tanggapin yung rematch? I don't know. What if we'll do a collab? Dalawa lang kayo na nakakaalam tungkol kay Kyla at wala akong plano na dagdagan pa. Pwede naman tayong mag-collab na hindi ka nagpapakita ng muka. Wear makeup or face mask. I don't know. I won't take an I don't know or no as an answer. Napatanga ako. Sunday, we'll meet at Studio 78. Bago pa ako makasagot, tumakbo na siya habang tumatawa dahil feeling niya naisahan niya ako. Tularo ako hanggang sa makauwi ako sa bahay. Ang dami din niyang message na nabuksan ko lang bandang 8:30 na. Ayoko pa sanang umalis kanina. Gusto pa kitang makausap ng matagal. Umirap ako. Masyado naman itong mabilis. Gustong i-overtake si Alex. Speaking of Alex, nagpadala siya ng bulaklak at balloon arrangement dito sa bahay. Nandito sa aking kwarto kasama yung bulaklak na galing kay Zion at doon kay S na akala ko si Samuel pero si Simon pala. Naalala ko na naman si Samuel. Kumirot na naman tuloy ang dibdib ko. Bakit ba hirap akong kalimutan ka? At bakit napakadali lang sa'yo na bitawan ako? Dahil ba alam mo na mahal kita? Kaya ginaganito mo ako? Napatingin ako sa aking cellphone nang mag-ring ito. Sino na naman kaya itong tumatawag? Number lang kasi. Hello? Hi. He chuckled. Alam niya yan. Paano niyo nalaman ang number ko? So, who's the obsessed fan now? Tumawa siya. Well, I am guilty, Your Honor. Umirap ako. Paano niya kaya nakuha ang numero ko? Hey! Bakit? Paano mo nakuha ang number ko? The secretary in your department is my cousin. At ano naman kayang sinabi niya sa pinsan niya? Tapos, bakit ka tumawag? He chuckled again. Sungit mo naman. Inaantok na ako. Bye. Anong oras matatapos ang klase mo bukas? At bakit? I just want to know. Alamin mo, mukhang magaling ka naman sa bagay na yan Kapag nalaman ko, you'll go out on a date with me? Ano bang kailangan mo sa akin? Kailangan ko ang puso mo. Wow ha? Ahanin mo naman ang puso ko. Aswang ka ba? Silly. Ilang puso ba ng babae ang gusto mo? He chuckled again. Ang puso mo lang ang gusto ko. Good night, Kyla. Or shall I call you Kylie? Hindi ko alam kung ano mararamdaman ko dahil sa mga nangyayari. Nilabang ko na lang ang aking sarili dahil nagising ang aking diwa sa tawag ni Zion. Nag-reply ako sa text ni Alex. He's asking me out on a date on Friday night. Hindi ako pwedeng magala ng ilang oras dahil may mga kailangan akong gawin. Sinabi ko ito sa kanya. Kailangan ko ding umuwi agad ng 8 p.m. Pumayag naman siya. Wala naman siyang magagawa. Kinaumagahan pumasok na si Beatrice. Masama ang tingin sa akin ng babae. At hindi pa din talaga siya nakaka-move on sa pagiging judge ni ate. At may mga sumasang-ayon pa talaga sa kanila. It irritates me. Konti na lang ay mapapatulan ko na siya. Lunchtime doon kami kumain ni Sunny sa tinambayan ni Zion kahapon. May isang oras kami bago ang next class ni Sunny. Ikinuwento ko sa kanya ang tungkol kay Zion. Tumili ito.
Agawin mo na. Baliw, anong gagawin ko kay Alex? Umuso siya't nag-isip. Habang nag-iisip siya, ay ako na may inuubos ang pagkain ko. Bigla na lang may naglapag ng pink Ecuadorian roses sa mesa. Nakangisi sa akin ang lalaki pagtingala ko. Si Sonny naman ay napasinghap at kalaunay binigyan ako ng malisyosang ngiti. Anong ginagawa mo dito? Masungit kong tanong. You're welcome. Sagot niya bago siya naupo. Tumabi siya kay Sunny. Hindi makapaniwala ang aking kaibigan. Gusto kong matawa sa kanyang reaksyon. Nag-usap silang dalawa habang ako naman ay nawalan na ng ganang kumain. Bakit mo binigyan ng bulaklak si Kylie? Tinatanong pa ba yan? Zion smirk. I like her. Zion, may girlfriend ka? I broke up with her last night. Sakto namang nag-ring ang cellphone niya. Speaking of devil, Beatrice is calling him. Nakataas kilay ko siyang tiningnan. Hisay. Saka mo naligawan best friend ko kapag break na talaga kayo ni Beatrice. Akala ko'y nagsisinungaling si Zion pero nang gumamit kami ng restroom ni Sunny, narinig namin ang usapan nila ng kanyang mga kaibigan. Hindi kayo may iba na siya? I don't know. She's freaking out. Sumabay pa talaga siya sa pagkatalo mo sa pageant. How inconsiderate. Mas lalo pang nayamot ang babae. Nang makita ako ay ako pa ang pinagbunto na ng galit. Napaka-immature. Spoiled brat. Nilagyan pa nila ng pulang ink ang aking upuan. Namansyahan tuloy ang aking skirt. Naging katatawanan tuloy ako sa school. I wanted to get back to her pero ayoko namang magsimula ng war sa pagitan namin sa school. Hindi ko pinansin si Zion nang makita ko siya sa gate nung uwian na. Naiinis ako sa jowa niya. Naiinis din ako sa kakulitan niya. Kanino galing yan? Tanong ko sa maid nang may madatnan akong isang bouquet ng bulaklak sa living room. Hindi inakyat sa kwarto ni ate, so it's definitely not for me. Nalapitan ko ang mamahaling bouquet at hinanap ang note. Hindi sulat kamay ang nakalagay sa note. I miss you every day. Take care always, heart. From S. Nangihina akong napaupo sa sahig. Sa Samuel. Kay Samuel ito galing. Pati yung kahapon. I started to cry. Nanginginig din ang aking katawan. Hindi pa pala ako nakaka-move on sa kanya. I hate him. Bakit siya nagpapadala ng bulaklak instead na kausapin o harapin ako? I hate you, Samuel. You're really good at playing with my emotions. Tulala ako sa higaan ng ilang oras. Imbis na maayos na ako, heto na naman ako. I dialed Sonny's number but she's not answering my calls. I just want to ask her to come over or maybe we could go clubbing tonight. 4 na tawag ko ang hindi niya nasagot. Baka nasa labas siya at nakipag-date. Ayoko magkulong lang sa kwarto ko. Tinawagan ko si Alex kaso gumagawa daw siya ng project. Why? You want to see me? Napakalambing ng kanyang boses. Pwede ko na sanang sagutin kaso napaka-busy naman niya. Bumangon ako at nagbihis. Ako na lang ang lalabas na mag-isa. Nahirapan pa ako mag-book ng grab at kamuntik pa akong tamarin na lumabas. Kaso kapag babalik ako sa kwarto ko, tsak na maiiyak lang na naman ako dahil sa Samuel na iyon. Naglakad ako hanggang sa labas ng village. Kapag nagkapera ako, bibili talaga ako ng kotse. May pera ako sa bangko pero hindi ko pwedeng galawin iyon. Sisipagan ko na talaga mag-upload ng videos para lumaki ang income ko sa aking channel. Sisipagan ko din sa online selling at baka dito ako yumaman gaya ni ate. Nakarating ako sa bar dahil wala naman akong kakilala at kasama sa bar counter ako dumiretso. Iinom lang ako pero hindi maglalasing. Sinagot ko ang tawag ni Zion kahit ayoko sanang sagutin. Pangatlong tawag na niya ito. 20% na lang ang battery ng aking phone at hindi ako pwedeng malobat. Where are you? Tanong niya agad dahil sa ingay ng kinaroroonan ko. Hulaan mo. Tumawa ko. Medyo may tama na ng alak. Kung mahulaan mo, may kiss ka sa akin. Don't call me. Malulobat ang phone ko. And then, I hung up. Hindi naman na siya tumawag pero after 20 minutes, bigla na lang siyang sumulpot sa aking harapan. Bilib ka na ba sa akin? No. Umuwi ako. You're creepy. Tumawa lang siya. Iniwan ko naman siya upang magpunta sa dance floor. Sumayaw ako. Nakita ko siyang umorder at uminom bago sumunod sa akin. Lumayo tuloy ang mga lalaki na kinukulit ako.
We started dancing. Ilang beses pa akong kamuntik na matumba na dinaan ko lang sa tawa. I think you're drunk. Hindi mo kasama si Sunny? Hindi. She's busy. Halos magkalapit ng aming katawan. Ngumisi siya. Ngising, alam ko nang ibig sabihin. Tumingkayad ako, tinalikan ko siya sa pisngi. Hindi ko naman sinabi na sa labi ko siya ikikis. Hindi naman siya nagreklamo. Para nga siyang bata na first time mahalikan ng babae dahil sa ngiti sa mga labi niya. And he looked amused while looking at me. Para bang gandang-ganda siya sa akin. His lips are tempting. And I couldn't thank Ate Karen enough when she suddenly showed up. Ate. Okay, tapos na ang party. Nilingon ko si Zion habang hila ako ni ate palabas ng bar. Anong ginagawa mo dito? At marunong ka nang mag-bar at uminom, ha? Huwag mo sasabihin kina ate at nanay, please. Okay, basta hindi na ito mauulit. Mag-aral ka muna at magtapos bago ka mag-party-party at makapag one-night stand sa nakilala lang sa bar. Tumawa ko. Ano nakakatawa? Wala. Saka kilala ko yung lalaki. Nag-aaral din siya sa school na... at estudyante pa pala. Naku, basta lalong hindi pwede. Umaasa pa sa pera ng mga magulang yan. Ngumuso ako. Ikaw ha? Sa dinami-dami ng pagmamanahan mo, sa akin pa talaga. Malakas ako natawa. Bakit parang totoo ang sinabi ni Ate Karen? Tumawa na din siya. Pinasakay niya ako sa kanyang kotse at tinatid na ng bahay. Sa buong linggo, araw-araw ako nakakatanggap ng bouquet. Inuutos ko sa maid na ilagay ito sa vase dahil sayang naman kung itapon. Hindi ko alam kung ano ang trip ni Samuel pero mas lalo lang niyang dinadagdagan ang sakit na nararamdaman ko. Friday night came. Magde-date kami ni Alex. Dahil naunang matapos ang klase niya, hinintay niya ako sa mga benches. Nakasuot siya ng polo shirt at khaki pants at loafers sa kanyang mga paa. Napakadesente at napakagwapo niyang tingnan. May bitbit pa siyang bulaklak sa kanyang mga kamay. Ay, bati niya. Wala naman ako masabi. Masaya na naiilang. Hindi ko din maintindihan ang sarili ko lalo na nang makita ko si Zion sa gilid. Hindi ko na lang siya pinagtuunan ng pansin. Sumakay kami sa sasakyan ni Zion. He's driving a Benz. You like me to order for you? Hindi ako pamilyar sa mga pagkain. Napaghahalataan tuloy na laki ako sa hirap. Mahirap pa din naman ako. Si ate lang ang mayaman kaya kahit paano yung nagmukha akong tao. Sige. Tumawa ko. Madami kaming napag-usapan ni Alex during dinner. Nakangiti lang siya the whole time. Nakakaakit ang gwapo niyang mukha. He's a green flag. Parang ang sarap niyang maging boyfriend. Tumawa siya kaya napakurap ako. Sa wakas, napansin mo din na gwapo ko. Nakitawa na din ako. Gwapo ko naman talaga. Talaga lang ha? Ngumisi ako sabay iwas ng tingin dahil nagiinit ang aking mukha. Nasa isang oras din kaming kumain ng dinner dahil mas lamang ang kwentuhan namin kaysa kumain. He checked his wristwatch. Ihatid na kita sa inyo. Sige. Pero ang totoo ay parang ayaw ko pang umuwi. Nawili talaga akong kasama siya. Palabas na kami ng restaurant nang may tumawag sa pangalan ni Alex. Mom! Dad! Nanigas ako. Kabado dahil hindi ako ready na ma-meet ang kanyang parents. Kaso magiging bastos naman ako kapag basta na lang ako lumabas at tumakbo. Dahan-dahan akong pumihit. Nalunog ko ang laway ko nang makita ko ang mukha ng kanyang mommy. Sinusuyod niya ako ng tingin. Para bang hinuhusgahan niya ang buo kong pagkatao. Hindi ko yun nagustuhan pero magalang pa din ako ngumiti at bumati. Hindi nila ako gusto. That's for sure. What are you doing here, Mom? Dad? Ay, meeting kami. And we like you to join us. Ihatid ko po muna si Kylie sa kanila. Ihatid na lang siya ng driver natin. Her mom insists. It's okay, Alex. Dadaan din ako sa mall na malapit kaya ayos lang. Ayos, Molda. Ayaw sana ni Alex kaso ayaw kong suwayin niya ang mga magulang niya dahil lang sa akin. Kinaumagahan maaga namang nagpunta si Alex sa bahay upang mag-explain. It's okay, Alex. Really, wala lang yun sa akin. Are you sure? Ang dami niyang dala para sa akin. Para bang sinusungulan niya ako. Yup, it's okay. Tumambay kami sa garden. Nagkwentuhan din ng kung ano-ano. I like him pero dahil sa mommy niya ay nagkaroon ako ng agam-agam. And then, Monday came. Naglalakad ako sa may pathwalk nang may tumawag sa akin.
Alex's mom is here. May I talk to you? She's smiling. She's trying her best to be nice to me. Naupo kami sa ilalim ng puno. Tatapatin na kita, Iha. Yun pa lang ang sinasabi niya pero para na akong binagsakan ng yero mula sa kisame. Akala ko sa teleserye lang ito nangyayari pero sa totoong buhay din pala. Gusto kong layuan mo sa Alex. Alam kong hindi pa kayo. Kaya hanggat maaari sana'y huwag mo na siyang patuloyin sa panliligaw sa'yo. Blah blah blah. Para akong nabingis sa mga sinabi niya. Nakasyo distraction daw ako sa kanyang anak. Ewan ko kung distraction ba o distraction ang gusto niya sabihin. Hindi ako nagsalita. Puro ako tango. Thank you, Kylie. Nanliliit ako sa sarili ko. Alam ko naman na ang estado ng buhay ko ang dahilan kung bakit ayaw ako ng magulang ni Alex. Nabanggit din niya ang magulong mundo ni ate dahil dati itong celebrity. Plus the scandal because of Kuya Lexter's fiancé. You okay? Tanong ng lalaki na nasa aking likuran. Kanina ka pa? Yes. Nasa likod ako mula pa kanina. Hesay. Alam kong gusto niya akong i-comfort pero hindi niya alam kung paano. Gusto mo? Mag-cutting class na lang tayo? Masama akong tinignan si Zion na nakangisi sa akin.